So ito yung sa throttle needle. Ito yung pagka ginagalaw mo yung throttle, ito yung gumagalaw. Itong nasa taas. Pwedeng kamayin lang. Ito. Madumi. Kalilinis ko lang madumi. Alam mo kung bakit madumi? Kasi may naiwan pa ron sa tank niya na madumi. Ito. Ito yung gumagana gano'n. So yan, ang ginagawa dito, yung pinaka-jet mismo, merong tatlong main jet eh. 6 itong mga butas na to. Pero yung tatlong main jet, bubuksan natin dito. Yun ang nalilinis, tinutusok ng wire. Babara yun ang problema sa mga sa mga carb. Naalala niyo yung tinatawag nilang, dapat may lalagyan kayong ganito. Yung tinatawag nilang reserve. Diba meron dito sa baso niya. Ito yung baso. Tapos dito sa ito may filter din dito. Dito pumapasok yung gasoline, kaya nandito yung nandito yung reserve on off. Dito, di ba? Ito yung choke. Yung choke pagka tagal na nakastock yung motor. Wala na yung mga rito. Gasolina. Right here, ito yung fuel air mixture. Ito yung idle up. Itong dalawang to pag adjust mo para makuha mo yung tamang timpla. Ayun may jet doon. Minsan pag nagbabara, ayun yung jet. Yun yung tinutusok nito. Kanina nakita ko may dumi na naman. Pero nilinis ko ito kahapon kaso 3 taon na stock. So ito madali lang buksan. Ito lang, dalawa lang dito sa likod. Dalawa lang. Pakita na natin. Yung mga gasket nito, hindi mo naman problemang papalitan ka agad kasi rubber gasket. Rubber o-ring. Hindi mo naman papalitan pag binuksan mo, papalitan mo. Hindi. Kaya pwede ka maglinis. So magandang knowledge din to pag nasa field ka na. Kahit ito lang muna galawin mo. Kasi minsan makakasagap tayo ng water sa loob ng gasolina, may tubig. Minsan sa paglilinis natin o kaya minsan naman sa gasoline station. Hindi maganda. Ito yung float. Ito yung mga jets na lilinisin natin. Ayan. Mainly 1, 2, 3. 1, 2, 3. Tutusukin natin yan para mabutas ulit, magkaroon ulit ng flow kasi ang liit So ito yung floater. Ito yung pag nag-overflow yung gasolina, ito mag-gauge. Pagka puno na tong reserve na baso, nandito lagi yung gas merong reserve dito para pag throttle mo, yun ang gagamitin niya kagad. Di naman actually yung nasa gas tank muna, yun nandito sa baso. Kaya tinawag na baso kasi mukhang baso. So ang dumi bago lang to, bago na stock. 6 to 6 tong tinutusok na to Ito lang muna yung main, 1, 2, 3. Tapos meron pa rito 4, 5, 6. Kaya 6 to Tusukin natin lahat kukuha tayo ng maliit na wire. Minsan sa mga stranded wire ng electrical, pwede na yun. Ayan, tigayan ito mga wire. Ayan, pwede na to. Basta solid Tapos yung sa kuryente naman stranded, maraming ganito naka-strand. Yan. So ito yung panusok natin. Yun lang ang problema sa mga carb sa mga carb talaga. Kailangan mo tusukin itong mga to. Kaya minsan talagang parang gusto ko na rin mag-FI. Yan, isa. Hindi ito yung mga main problems natin. I think secondary lang.
Yung sa taas kanina, teka. Dito na akong steel brush dito. Nangungula po. Kaya problema pag ni-stack niyo yung motor, kakaroon ng corrosion. Kaya maganda talaga i-drain lahat. I-drain lahat dapat to bago i-stock. Grabe yung baso mismo, dumi-dumi. Parang volcanic ash. Ewan ko ba? Something wrong with our gasoline na. Nowadays, something wrong with our gasoline. Not very clean. Not very clean. Hindi kagaya dati. Dati mga gasolina, pag nilagay mo sa engine mo, lumilinis pa eh. Ngayon, ganito. Hindi na nagkasya, kanina kasya. Nag-expand. Ang ano kasi dito sa mga card na to, mura lang neto eh, 300 isang buo. Basta ganitong 110 na 300 lang to. Dito sa taas, ito yung pinaka-importante. Dito talaga tayo. Ito talaga yung balak nating i-open. Especially this one, parang nagbara na naman kahapon lang. Tsaka ito sa floater na to. Pero malalaman mo to, nagtumatagas, tumutulo yung gas pagka ito sira. Tumutulo yung gas mo sa garahe. Ayan o. Butas din dito. Ngayon, ayan yung pin naman nito, ito. Yung sa floater. Pagka tumutulo yung gas sa garahe. Ito naman, di naman tumutulo yung gas sa garahe. Pangat lang ng tunog. Hindi masyadong responsive. Ngayon, kung may bala kayong punutin yung mga pins na yan, kailangan ibalik nyo sa tamang pwesto yung turns nya, kung paano nyo siya in-unscrew. Ito, pag in-unscrew nyo to, ibalik nyo sa dati para hindi mawala sa tono, unless expert na kayo sa pag-aayos ng tono. At pag inayos mo ang pagtono nito, kailangan kalas-kabit. Yan, ito malalaman mo na yung mabalik yung nakatutok dun. So anim yan eh, pati itong mga to, bibira naman yan ito talaga yung main tsaka yung pilot, itong dalawa. Yan, keep it free. Napakaliit lang na debris pumasok dyan, yari na.
Ayun yung harap. Pag ganyan. Yan, diba? Dito yun eh. So, babalik na lang sa dating pwesto nun. Yan. So, make sure yung seal natin eh nasa pwesto. So, some helpful tips para maintindihan nyo yung carb nyo. F5 siguro mas madali na, no? Dahil computerized na. May easy yun. Grabe naman, no? Pati dito sa dulo, madumi. Oh. Grabe naman pala yung dumi na stock dito. Pati ba naman itong dulo? Gulat ako, pati dito pala. Alam ko na kung ba't madumi. Alam ko na, you know what? Wala akong filter. Because this is a project bike. Dahil project bike siya, hindi ko siya nilagyan ng filter. Kasi may filter dito oh. Pero kahapon tinignan ko wala namang dumi. Kasi nandito pala sa mismo natin. Sa mismo I mean para siyang para siyang goma. Kasi gasolina nga nagiging goma eh. Parang pag na-dry up siya. Nagiging malagoma itsura niya eh. Now, babalik lang natin yung dalawa. Ito, madali na lang to. Ayan, nilinis natin, no? So, ikot-ikot mo lang, hanapin mo yung kanya. Ayan, no? Pag lumubog na gano'n, yung needle, nakikita nyo yun. Ayan. Sa pag-roscas mo. Mahirap din kasi pag walang gantong black gloves. Yung fingernails